Mga boss, magandang araw po sa ating lahat, no? So, kapapasok lang na balita. Si Ping Lacson ay gusto nang mag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat lang. Why? Kasi, bakit ninyo proteksyonan yung pangalang Martin Romualdez? Gaano ba to kasagradong taong ito? Bakit gusto nyong proteksyonan? Bakit ko nasabing gusto nyong proteksyonan? Mga kababayan, gusto nilang suspindihin yung hearing sa flood control anomalies. Ngayon, kasi sabi mo Ping Lacson, sabi mo kung nawalan ng tiwala, kung nawalan ng tiwala ang aking mga kasamahan, this option is to consider to step down bilang chairman ng Blue Ribbon. Tama. Bakit? Bakit mo tanungin or nasabi mo na nawala ng tiwala ang aking mga kasamahan? Ang dapat mo rin i-consider, Ping Lacson, tanungin mo yung mga tao or bakit kayo naluklok dyan sa Senado. Tanungin mo kung sinong nagluklok sa Senado sa inyo. Mga taong bayan. Nawala ng tiwala ang taong bayan sa pinaggagawa ninyo dyan. Bakit? Kasi gusto ninyong i-discredit itong si Gutesa na witness. Kasi naalog kayo eh. Gusto ninyong gusto ninyong i-discredit. At gusto ninyong hawakan itong si Gutesa. Kasi sabi mo pa dati na walang courtesy itong ginawang pagpapalabas ni Senador Marcolita kay Gutesa. Ano bang klaseng kortesiya at validation ang sinasabi mo? Si Gutesa merong credibility compare itong mga nahawakan. I'm not saying na hindi totoo itong si Diskaya, si Alcantara at si Bryce Hernandez. What I am saying is yung itong mga Diskaya, itong mga affidavits nila, ni-review, Wise at Bright si Marcoleta. Ni-review ni Marcoleta itong pagbasa ni Diskaya sa kanyang affidavit. Merong hindi binasa doon. Anong hindi binasa doon? Sabi ni Diskaya, napahinto daw siya nung binasa niya yun. Pero yung hindi binasa is yung content doon sa kanyang affidavit na DPWH Region 1. Sino doon ang Region 1 na doon? Sino? Ang Ilocos Norte. Baluarte ng ating Presidente Marcos. Kasi meron din siyang mga flood control doon na ang mga kontraktor is mga Diskaya. Ngayon sasabihin mo considering to step down dahil nawala ng tiwala ang kasamahan mo? Sabihin mo rin, Ping Lacson, do we have the right to say it nung mga nagloklok sa inyo? Taong bayan din, tanungin mo. Kasi kami ang nagpapasahod sa inyo. Wala kayo dyan, kung wala ang taong bayan. Kami nagpapasahod sa inyo dyan. And even the President. A public office is a public trust. So dapat nyo tanungin yun. Meron bang tiwala ang taong bayan sa inyo? Wala na. Bakit? Sasabihin mo na walang credibility ang mga Diskaya na gawing state witness. O tingnan lumabas yung mga pictures ngayon na meron ka palang pictures kay Diskaya. Sasabihin mo na hindi mo kilala itong mga Diskaya na to? When in fact you have the so-called very glamorous smile sa picture na yon. Kilala mo pala eh. Ngayon, gusto ninyong i-handle itong si Gutesa. Sabi ni Gutesa, I don't need your protection. And even the custody or the protection of Senate, baka kasi posibleng ma-twist o i-handle at ma-filter yung mga sasabihin ni Gutesa. Kasi takot kayo. Bakit ninyo isuspende yon? Why? Kasi natuntun na yung posibleng mastermind nitong flood control anomalies na bilyones ang nawalang pundo sa taong bayan. May
Hindi duwag itong si Gutesa. Pinangalanan niya itong si Martin Romualdez. At bakit ninyo proteksyonan itong si Martin Romualdez? Tanong lang yan, Ping Lacson at Tota Soto. Bakit? Kasi doon na papunta eh. Talagang yung sabi nga ni JB Ejercito, papunta na doon ang kasi gusto nilang kumalas, 4 na senators yata, gustong kumalas sa majority block ni Soto. Kasi parang nalilihis na yung hearing to point out the real culprits. Ang ginawa ninyo ngayon, suspendido ang hearing ng flood anomalies. Ay, halata meron kayong pinoproteksyonan ang pangalan ni Martin Romualdez. Ngayon, the fall guy still continue hiding at always saying na those accusations are purely baseless. And I want to answer it in the right time in a proper forum. Ngayon, hindi pa na-file ng case si Saldico, na ang taong bayan ay galit na galit na galit. Na galit, sobrang galit sa ginagawa ninyo. And here comes, merong kalamidad sa Cebu. Sinasabi ngayon ng Kongreso na they have to cut the budget of the Office of the Vice President kasi hindi sumipot. Inuna ng ating Vice Presidente itong kalamidad. Pinuntahan niya. May lindol nung gabi. Kinabukasan, bukas ng umaga, pumunta ang ating Vice Presidente. Nagpaabot ng tulong. And in fact, natulong ang ating Vice Presidente doon. May kagat pa na nga dito sa lamok. Nakiramay ang ating Vice Presidente sa hagupit at hinanayang at ang sakit mga nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Natulog doon, nakiramay. Pero ang anong ginawa ng ating Presidente doon? Hindi binigay ang tulong ng DSWD. As alleged hindi daw di mano binigay ang tulong ng DSWD unless makarating or i-distribute yon kung nakarating ng ating Pangulong Marcos. Tapos, bigay dito, bigay doon with the photo ops. Ang ating Vice Presidente, hindi. Tapos, sasabihin ninyo na brattiness ang ating Vice Presidente. Mas makakahintay pa yung hearing or budget hearing ng ating Office of the Vice President. And in fact, nagbigay na ng letter ang ating Vice Presidente na meron siyang representative na pupunta doon. Tapos sasabihin ninyo, brattiness ang ating dahil sa pag-i-snap ng ating Vice Presidente for the series of hearings. Napakawalang hiya talaga ninyo. Kayo ang walang empathy sa totoo lang. Kayo ang dapat tawaging brattiness. And ang presidential son, pumunta doon sa Singapore as alleged. May nakakita, nakuha ng picture. Kasi manonood ng F1 show. Ganito ba tayo? Klaseng gobyerno na meron tayo? Dapat lang, Ping Lacson, mag-resign ka. At dapat ibigay yan sa mga, or sa ibalik yan kay Senador Marcolita. Kasi walang kinikilingan. Gaya kay Tolfo, we have to bend the law. Taba ba ako? DOJ Secretary Remulla, sabi naman ni Remulla, yes sir. Alam mo Remulla, kayo dyan, para kayong mga, ewan ko, anong magandang itawag sa inyo? We have to bend the law. Sabi ni Remulla, yes Mr. Chair. So, wala na yung sinasabi nating na no one is above the law. Kasi kung gusto niyo gawin, maaaring pwedeng mangyayari. Ngayon, ipipilit naman daw ninyo, di ba as alleged itong si Remulla bilang ombudsman. At ang masaklap ngayon ng ombudsman sa Visayas, I forget the real, I think si Vargas. Pinawalang visa niya yung lahat ng mga na-file that time. Pinawalang visa niya yung mga nag-file ng complaint sa ombudsman na
parang hindi niya inano. I forget the exact word. Ano. Hindi niya kinonsider. Talagang yung naapektuhan doon, yung pa-file at nadakited na itong complaint kay Remulla at iba pang mga complaint. Ang nag-file nito ng complaint is si Mayor Baste Duterte against nitong kay Remulla at iba pa. Ngayon, ang ombudsman dahil posible meron itong intervention ng Malacanang, pinawalang bisa yung mga nag-file that time para makalusot itong si posibleng makalusot itong si Remulla bilang ombudsman. Kasi hindi ito mabibigyan ng clearance eh. Kung mayroon kang case sa ombudsman, hindi ka mabibigyan ng clearance. And that clearance is the primary requirement to be the applicant of the next ombudsman post. Kasi kung talaga itong si Remulla, pag gagawa yan ng magic. Anong magic? Maraming poproteksyonan. Posible yan. Till 8 to the marriage kung hindi nyo gagawin yan. Kahit illegal nga yung pagpapadala ninyo ng ating former President Duterte. Ngayon, posibleng gawin din ninyo yan. Ganyan ba ang ating gobyerno na may malasakit sa taong bayan? Wala. Sa totoo lang. Tingnan yung kahipokrituhan ng ating gobyerno ngayon. Sa panahon ng krisis, instead na ibigay itong bigas dyan sa Cebu, anong ginawa ng ating pinakamagaling na presidente? Binuksan ang kanyang kadiwa store para magbenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ganun ka-insensitive ang mukom. Dapat binigay yan. Taos-pusong binigay yan. Anong klaseng presidente na meron tayo? Tapos pagmamalaki ngayon ng mga Marcos loyalist na okay na yon kaysa mahal 60 pesos. Kalukuhan. Kalukuhan yun. Sa totoo lang. Ganito ba may malasakit ang ating gobyerno sa mga nasalanta or real na mga nangangailangan ng pagkain, tubig at iba pa shelter? Kawalang hiyaan nito. Kaya Ping Lacson, dapat lang mag-resign ka. Dapat ibigay mo yan sa taong may capacity to handle this committee. Dahil halata na gusto ninyong proteksyonan. Posible ninyong proteksyonan yung pangalan ni Romualdez at ang kanyang amo na si Bongbong Marcos. Dapat ka nang mag-resign. Now na. Kung meron kang hiya. Guys, kung kayo po bago lang sa ating channel, maaari ko po sanang hingin ang inyong konting suporta na masubscribe itong ating munting channel. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Bye-bye!